Pag-usapan naman po natin ang mainit na balita tungkol sa bagong analysis ng isang kilalang analyst na si Ginoong Peter Brandt. Sinabi niya na si Bitcoin ay posibleng tumaas hanggang sa presyong $240,000 sa pamamagitan po ng isang rare technical pattern na tinatawag po na inverse head and shoulders. Sa kasalukuyan, nasa $82,000 si Bitcoin at patuloy na tumataas. Kaya ano po ang ibig sabihin ng prediction na ito? At ano ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? At ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya, si Ginoong Peter Brandt. Ito po, isa po siyang legendary analyst kasi marami po siyang experience at punong-puno po siya ng karanasan pagdating sa trading. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng inverse head and shoulders na pattern? Ang inverse head and shoulder pattern ay isang pattern po ito sa chart analysis na karaniwang nagpapakita ng posibleng reversal o pagbabago sa direksyon ng market. Sa kaso po ni Ginoong Peter Brandt, nakita niya ang kaliwang balikat or left shoulder ng pattern noong taong 2021. Ang ulo naman o ang head ay sa pagbaba ng presyo nito noong taong 2022 na umabot po sa presyong $15,000. At ang kanang balikat naman po nito o right shoulder ay nabuo naman ngayong taong 2024. Kapag nabuo po ang ganitong pattern, kadalasan ito ay nagpapakita ng matinding bullish signal na magtutulak sa presyo pataas. Ayon po kay Ginoong Peter Brandt, ang ganitong klaseng setup ay maaring magdala kay Bitcoin sa bagong mataas na presyo nito na $240,000 kung magtuloy-tuloy ang kanyang trend. Ibig sabihin, posibleng maranasan natin ang makasaysayang pag-angat ni Bitcoin lalo na kung susuportahan ito ng demand mula sa mga malalaking investors. Ngayon ay paano po inihahambing ni Ginoong Peter Brandt itong si Bitcoin at saka ang gold. Bukod po sa inverse head and shoulders pattern, ayan po yung chart na ibinahagi ni Ginoong Peter Brandt. Kaya ayan, nakikita natin yung S ay dito sa bandang ating kaliwa, ayan po yung left shoulder, yung H ayan po yung ulo or head, yung S naman po dito sa ating kanan ayan naman po yung right shoulder. Ayan, buo po yung head and shoulder pattern na ito. At yung kulay itim naman na linya dito sa na diretso, yung mahabang linya, ayan naman po yung tinatawag na neckline. Kapag dyan po lumampas at napunta yung market price ni Bitcoin sa ibabaw nito ay dyan po natin masasabi na nakaranas siya ng bullish breakout. At siya ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo at base sa prediction ni Ginoong Peter Brandt ay ayan, $240,000. Ngayon ay bukod po sa inverse head and shoulders pattern ay ikinumpara na rin ni Ginoong Brandt ang Bitcoin at saka gold noong taong 2010. Noong mga panahong iyon ay mayroong kahalintulad na pattern sa gold market kung saan tumaas ang presyo ng gold mula sa $1,000 hanggang sa higit $2,600. Naniniwala po siya na pwedeng mangyari ang ganito kay Bitcoin kung saan posibleng masundan ang trajectory na ito na magdadala sa presyo ni Bitcoin sa mga tinatayang $200,000 o higit pa. Ang ganitong klaseng pag-aaral o analysis ay nagpapahiwatig ng tiwala ni Ginoong Brandt sa long-term growth ni Bitcoin at nagiging dahilan ito kung bakit mas maraming investors ang nagiging interesado sa crypto. Kapag mas maraming malalaking investors ang pumasok sa Bitcoin market, posibleng tumaas ang demand at kasama nito ang presyo. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mga short-term corrections na maaring mangyari.
Kahit na may ganitong bullish projection, may mga analyst din tulad ni Alistair Milne na nagbigay po ng babala na maaring magkaroon daw ng short-term corrections o pagbaba ng presyo bago pa man umabot si Bitcoin sa presyong $100,000. Ayon po kay Milne, maaring bumaba si Bitcoin ng 20 to 25% na posibleng magdala ng presyo nito pabalik sa $60,000 na price range. Ang ganitong corrections ay normal po sa crypto market at hindi agad nangangahulugang tapos na ang bull run. Sa katunayan, ang mga ganitong pagbagsak ay maaring samantalahin ng mga traders na naghihintay ng pagkakataong makapasok sa mas mababang presyo. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng predictions na ito para sa atin bilang mga Pinoy traders, crypto traders at investors. Ayan, ang mga bullish predictions po tulad ng kay Ginoong Peter Brandt ay nagbibigay po ng kumpiyansa na maaring may matagalang pag-angat sa presyo ni Bitcoin. Kung magkatotoo ang projection na ito, ang mga early investors ay posibleng makakita ng malaking kita or gain mula sa kanilang holdings. Ngunit tandaan po natin na ang crypto market ay nananatiling volatile at risk prone. Ang short-term corrections ay maaring makapagpabago sa presyo ng mabilis, kaya mahalaga ang disiplina at tamang pag-strategize sa bawat investment. Ang ganitong analysis ay nagbibigay po ng inspirasyon sa mga holders na piniling maghintay. Ngunit ito rin ay isang paalala na hindi po ito garantiya. Lagi pong pag-aralan ang market bago maglagay ng pera dito at iwasan ang pag-invest ng hindi kayang mawala. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito sa pananaw ni Ginoong Peter Brandt. Ang mga prediction po ni Ginoong Peter Brandt ay nagpapakita ng malalim po na kanyang karanasan sa technical analysis. Ang $240,000 na price target ay hindi po imposible, lalo na't si Bitcoin ay unti-unting nagiging mas katanggap-tanggap sa mainstream na economy at pinapasok ng malalaking investors. Gayunpaman, ito rin ay isang paalala na may kasamang risk ang mga ganitong asset, lalo na kung hindi natin kayang sumabay sa matinding pagbabago ng presyo. Ang pinakamahalaga ay magkaroon po ng tamang kaalaman at disiplina sa bawat galaw sa market. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin ng mga Pinoy crypto traders ay maging handa sa parehong pagtaas at pagbaba ng presyo. Ang market ng crypto ay mabilis magbago, kaya't pag-aaral at pag-strategize ay mahalaga upang makagawa po ng matalinong desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.